Dumating ang kinagabihan. Nagkayayaan na nga sila Theo kasama si Zeus, Dominic at Jacob na pumunta ng Paraisong Tunay. Isa ito sa sikat na bar sa Quezon, lalo pat pagmamay-ari ito ng ika-5 pinakamayamang pamilya sa syudad, ang Pamilya Aragon. Hindi ito kalayuan sa kanilang paaralan, kaya nilakad lang nila ito. Mostly, ang customer dito ay mga estudyante lang din sa 2 kalapit na paaralan, ang La Berania University at La Fernandina University. Pagkapasok nila ay makikita kaagad ng maraming tao sa loob. Yung iba ay sumasayaw sa dance floor kasabay ng malakas na tugtog at makukulay na ilaw. Malawak ang lugar at meron din itong ika-2 at ika-3 palapag. Mula sa 2nd floor ay matatanaw pa ang dance floor sa 1st floor. Tanging mga mesa lang ang meron dito at may sarili ring itong counter na nagsiserve ng iba't ibang inumin na tulad lamang din ng sa 1st floor. Madalas sa mga mesa dito ay okupado dahil sa napakaganda nga itong pwestuhan, lalo na kung ang pakay lamang sa pagpunta dito ay kwentuhan lang at inuman. Sa 3rd floor naman ay tanging mga VIP customer lang ang tinatanggap. Meron itong 10 VIP lounge at sariling counter na kung saan ay may mga mamahaling beverages ang nakadisplay. Meron ding 2 security guard na nagbabantay sa entrance ng 3rd floor. Yo, Zeus! Di mo alam kung gaano kasaya dito. Mabuti naman at naisipan mo na sumama sa amin. Natutuwang pasigaw na sambit ni Jacob. Dahil sa malakas ang tugtog, ay kailangan talagang sumigaw o ilapit sa tenga ng kausap ang bibig kung may sasabihin man ng isang tao. Oo nga, we're so glad na kumpleto tayo ngayon. Ikaw lang lagi ang kulang kapag pumupunta kami rito dahil sa masyado kang seryoso sa buhay at kay Atasha. Ngayon na ang tamang oras para kalimutan ng babaeng yun at i-enjoy mo na muna ang buhay mo bilang isang binata. Pagsang-ayon naman ni Dominic na umiindak pa habang naglalakad. Napakamot lamang si Zeus habang tumatawa ng mahina. Ang totoo ay kahit gustuhin niya na sumama sa kanila, ay wala pa siyang pera noon at talagang sakto lang sa pang-araw-araw na gastusin ang kinikita niya sa pagpa-part-time bilang tagahugas ng plato. Hindi naman pwedeng lagi siyang magpapalibre sa kanila. Dahil mga estudyante lamang din sila kahit na sila mismo ang nag-aalok naman libre. Malay mo, baka dito mo pala matagpuan ng babaeng talagang magmamahal sa'yo ng tunay. Biro ni Theo. Pili ka lang sa kanila, akong bahalang dumiskarte. Dagdag pa nito, sabay turo sa mga nagagandahang babaeng sumasayaw. Sabay namang natawa si Dominic at Jacob dahil sa sinabi ni Theo. Ikaw, gagawa ng diskarte para kay Zeus? Sarili mo nga hindi mo madiskartehan. Pagkasabi nito ni Dominic at mas lalo pang lumakas ang tawa ng 2. Napasimangot na lang si Theo saka sinamaan ng tingin ng 2 kaibigan. Wala pa sa isip kong magkasyota kaya hindi ako dumidiskarte para sa sarili ko. Pagrarason ni Theo sa 2 at sabay na napayuko. Alam din naman ni Theo sa kanyang sarili na mahina talaga siya pagdating sa mga babae. Sinabi niya lang iyon para pagaanin ang loob ni Zeus. Huwag mo akong alalahanin, Theo. Nandito tayo para magdiwang, hindi ba? I-enjoy lang natin ang buong gabi. Wika lamang ni Zeus. Agad silang sumang-ayon pagkatapos ay nagtungo sa counter para umorder ng maiinom. Zeus, huwag ka mayang umorder ah. Kami nang bahalang magbayad. Sagot ka namin. Sambit ni Jacob. Sa kanilang 4 ay si Jacob ang pinakamapera dahil sa negosyante rin ng mga magulang nito. Minsan ay pinapautang din ni Jacob ang mga kaibigan niya kapag walang-wala ang mga ito. Tanging si Zeus lang ang hindi nakaranas na mangutang dito kahit na siyang pinakawalang-wala sa kanila. Numiti lamang si Zeus at tumango. Okay. Kung anong sa inyo, yun na rin ang sa akin. Ang hindi nila alam ay isa na palang presidente na ENDX Corporation si Zeus at nasa wallet nito ang isang super VIP diamond card
na ibinigay sa kanya ni Sian kanina at naglalaman lang naman ito ng 10 bilyong dolyar. Kayang-kaya niyang bilhin ang buong bar ni ito kung gugustuhin niya. Habang abala sa pag-order ng tatlo, ay iginala naman ni Zeus ang kanyang paningin. Ito ang unang pagkakataon na pumasok si Zeus sa bar. Kahit na anak ng mayaman, simula pagkabata hanggang edad 15, ay walang ibang ginawa si Zeus kung hindi ang manatili sa manor upang mag-aral at matuto ng iba't ibang kaalaman mula sa iba't ibang kilala at sikat na guro at eksperto na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Pagdating ng 16 na taong gulang, ay isinabak siya sa gyera, na siyang kanyang ikatlong training. Dito ay naranasan ni Zeus ang matinding hirap. Kung hindi dahil sa una't ikalawang training, ay marahil nabigo siya sa ikatlo niyang training. Sa tulong din ito, ay mas napabuti pa ng lubos ang kanyang pakikipaglaban. Mapa long-range combat man o hand-to-hand combat. Sa loob ng 1 taong war training, ay agad na sumabak siya sa kanyang ika-4 na training, ang 3 taong poverty training. Magmula sa gyera, ay diretso agad siya sa pagiging pulubi, na kung saan ay tanging kakarampot na allowance lang ang meron siya noon. Idagdag pang ipinasok siya ng kanyang lolo sa pribadong paaralan ng Labrania University. Kahit na mismo sa bodyguard na ipinadala ng kanyang lolo na si Zachary, ay hindi siya pwedeng humingi ng pinansyal na tulong. Tanging sa sariling sikap lang ito umasa at iba't ibang part-time ang pinasukan niya para lang magkaroon ng sapat na pang-budget sa kada buwan. Tuwing summer naman ay mas kumikita siya sa pag-full-time delivery rider. Kaya wala na siyang panahon na magbulakbol at bumisita pa sa katulad nitong bar upang magwaldas ng kahit na piso. Sa kanyang pagmamasid, ay napadako sa 2nd floor ang kanyang tingin. Nakita niya ang isang waitress na nagsiserve ng inumin sa isang mesa sa grupo ng kalalakihan. Pagkatapos ay napayuko ito na para bang sinusumbatan ng isa sa mga customer na kanyang pinagsilbihan. Hindi niya marinig ang kanilang pag-uusap dahil sa lakas ng tugtog, pero sigurado siyang pinapagalitan nila ito. Pagkatapos ay parasahan nilang dinala ito sa ikatlong palapag. Nasa 6 na kalalakihan ng kasama ng waitress ang pumasok sa entrance ng 3rd floor at magalang lang silang binati ng mga gwardiya nagbabantay rito. Hindi man lang sila inawat ng mga ito na animoy, ayos lang ang kanilang ginagawang pagkaladkad sa waitress. Matapos makita ni Zeus ang nangyari, ay sigurado siyang may hindi magandang mangyayari sa waitress. Tiningnan ni Zeus ang 3 niyang kaibigan. Nang makita ang abala mga ito sa pagkausap sa magandang bartender, ay dali-dali siyang tumayo sa kanyang kinauupuan at nagtungo ng 3rd floor. VIP card? Bungad na tanong ng isa sa nagbabantay na gwardya. Agad na naunawaan ni Zeus na isang VIP area ang 3rd floor. Makinig kayo. Yung waitress na kasama ng 6 na lalaking kakapasok lang ay kaibigan ko. Baka pwede ko siyang makausap saglit. Pagsisinungaling ni Zeus. Nagkatingin na naman ang 2 gwardya. Ang tinutukoy mo ba yung babaeng kasama ni na Douglas? Mamaya mo na siya kausapin. Pagtapos sa kanya sina Douglas. Hindi mo gugustuhin galitin sila kapag inistorbo mo sila ngayon. Natatawang sambit ng isang gwardya. Bakit naman? Makapangyarihang tao pa sila? Takang tanong ni Zeus. Napangisi ang isa pang gwardya at ipinaliwanag nito kung sino si Douglas. Hindi mo ba kilala si Douglas? Kanang kamay siya ni Malkov, ang leader ng Blazing Phoenix Gang. Isa sila sa pinakamalakas na gang sa underground society at hawak nila ang buong Quezon. Hindi mo ba narinig ang tungkol sa kanila? Pagkarinig sa sinabi ng isang gwardya, ay nagkibit-balikat lang si Zeus. Ano naman kung miyembro sila ng isang gang? Dapat din ba siyang matakot sa kanila? Okay, pero maaari ba akong tumuloy saglit para makausap yung kaibigan ko? May sasabihin lang akong importante. Saglit lang naman at lalabas agad ako.
Pakiusap ni Zeus sa malumanay na tono sa pagpapakasakaling mapakiusapan niya mga ito. Sabay na natawan dalawang gwardya. Naunawaan mo man lang ba sinabi ko? Di ka ba nababahala sa kung anong maaari mo sapitin sa oras na istorbohin mo sila? Tanong ng gwardyang nagpaliwanag sa kanya kung sino si Douglas. Wala kaming pake sa kung anong maaaring mangyari sa'yo kapag ginambala mo sila. Pero kami, ayaw naming madami sa kalokohang pinaplano mo dahil sa pinayagan ka naming pumasok. Isa pa, kailangan mo ng VIP card upang makapasok sa loob. Kung ako sa'yo, hintayin mo na lang kaibigan mo sa baba at doon mo na lang siya kausapin mamaya. Dagdag pa nito. Tama, huwag kang mag-alala. Sigurado kaming liligaya siya sa piling ni Douglas buong magdamag. Pagkasabi nito ay sabay nang humalakhak ang dalawa na para bang alam na nila ang mangyayari sa waitress. Naniningkit ang mga matang pinagmasdan lamang ni Zeus ang mga ito. Wala na siyang ibang paraan pa kung hindi ang persahin na lang na makapasok. Samantala, sa isang VIP lounge sa 3rd floor, ay nagtatawanan ng grupo ni na Douglas habang parang may masamang balak na tinitingnan lamang nila ang dalagang waitress na mangiyak-ngiyak na sa pagmamakaawa. Mamula-mula na rin ang maputi nitong pisngi na basa na rin dahil sa luha nito. Nanginginig na ang kulay rosas at manipis na labi nito dahil sa matinding kaba at takot. Alam niya na kung ano maaaring mangyari sa kanya, oras na magtagal pa siya sa loob ng kwartong ito. Please po, maawa po kayo sa akin. Pinapangako ko pong hindi na po ako magkakamali sa susunod. Pagmamakaawa ng waitress. 4 na beses siyang nag-serve ng inumin sa mesa ni Douglas at puro mali lahat ng yon. Bago pa lang ito nagpa-part-time bilang waitress sa bar, kaya inakala niyang sa unay nagkamali lang siya at nalito sa kung anong in-order nila. Pero napagtanto niya sa huli na, sinasadya nila ito. Sinubukan niyang kausapin ng kanilang manager patungkol sa bagay na ito bago niya pa man ihatid ang pang-4 na order ni na Douglas. Pero nagulat lamang siya sa naging tugon ng manager na sabihin nitong gawin lamang niya kung anong inuutos sa kanya ng mga kalalakihan dahil wala rin itong magagawa patungkol sa bagay na ito. Sa hindi maunawan dahilan, ay nakita niya lang na napailing-iling ang kanilang manager sabay tapik sa kanyang balikat. Ngayon, ay naiintindihan na ng waitress na may masamang balak ang mga lalaki, kaya ganun lang ang naging reaksyon ng kanilang manager nang banggitin niya rito ang tungkol sa mga kalalakihan. Pero ang hindi niya maunawaan ay kung bakit hinayaan lang ng kanilang manager na mangyari ito sa kanya, na para bang natatakot ito sakali mang makialam ito sa kanila. Hindi nagsalita si Douglas, sa halip ay nakangisi lang itong nakatitig sa dalaga. Ang totoo ay sinadya talaga niyang maliin ang kanilang order. Nang makita nilang isang magandang waitress ang nagsiserve sa kanila, ay isang masamang balak ang agad na pumasok sa isip niya. Ngayon lang nila nakita ito dito sa bar, kaya sigurado siyang baguhan lang ito. Pagkatapos ng sunod-sunod na maling serve ng inumin, ay pakunwaring pinagalitan niya na ito kahit ang totoo ay tama naman lahat ng inuming sinaserve nito. Ang ayoko sa lahat ay kapag hindi nagagawa ng mabuti kung anong iniuutos ko. Sambit ni Douglas habang nakangisi at unti-unting lumapit sa waitress. Sinimulan din itong tanggalin ng sinturon ng kanyang pantalon. Agad na nanlaki ang mata ng waitress nang makita ang ginagawa ni Douglas. Mabilis siyang tumayo upang tumakbo papunta sa pintuan, pero mabilis siyang hinarangan ni Douglas at malakas na itinulak pabalik sa sofa. Pabagsak na muling napaupo ang waitress. Saan ka pupunta? Di pa tayo tapos sa parusa mo. Huwag ka mag-alala. Hindi masakit ang matatanggap mong parusa, kundi masasarapan ka pa. Pagkasabi nito ay malademonyong ngiti ang gumuhit sa labi ni Douglas. Makakatanggap ka rin naman ng malaking pabuya mamaya pagkatapos natin. Dagdag pa nito. Tama.
Ang ilang buwan mong kikitain sa pag-waitress, isang gabi mo lang nakikitain. Kaya kung ako sa'yo, ay magpasalamat ka na lang at i-enjoy mo na lang ang buong magdamag. Sambit naman ang isa pang lalaki habang malademonyo ding nakangisi. Mas kumabog pa ang dibdib ng waitress dahil sa narinig. Mas gugustuhin niya na lang na mamatay kaysa maranasan ng kahayupang binabalak nila. Nagsisigaw ito ng tulong sa pagbabakasakaling may makarinig sa kanya. Sa kasamaang palad, ay soundproof ang buong kwarto na kahit na ang malakas na tugtog mula sa first floor, ay mahina lang na naririnig sa loob ng kwarto. Nagtawanan lang ang iba pang kalalakihan na nakaupo sa iba pang sofa. Alam nilang kahit anong gawing pagsigaw ng waitress na ito, ay walang makakarinig sa kanya, kahit nasa kalapit na kwarto pa. Hindi na sila makapaghintay sa kanilang matutunghayan. Mukhang naka-jackpot sila sa isang to. Ito na yata ang pinakamaganda sa lahat ng kanilang mga nabiktima at mukhang isa itong kolehiyala. Sigurado ka bang hindi na natin papatulugin ang isang to? Hindi ba mas magandang gawin to pag hindi pumapalag? Nakangising tanong ng isang lalaki kay Douglas. Yun nga ang mas maganda, ang nanlalaban. Tugon naman ni Douglas na hindi man lang nag-abalang lingunin ang kausap nito. Pagkusay nakatitig lang ito ng husto sa waitress na ngayon ay tumigil na sa pagsigaw at nakahalukip-kip sa sariling mga tuhod nito habang panay ang iyak. Nakapaghubad na ng pantalon at damit si Douglas at tanging boxer na lang ang pang-ibabang suot nito. Nagsimula itong humakbang patungo sa waitress habang abot tenga ang ngiti. Ang mata nito ay buong kilati sa pinagmasdan ang napakaputi at makinis nitong balat mula paa hanggang mukha. Napalunok si Douglas. Pag binubuenas nga naman, mukhang sariwa pa ang isang to at hindi pa nakakaranas. Parang hayok na sinunggaban ni Douglas ang waitress. Pero bago pa man ito tuluyang makalapit dito, ay sunod-sunod na katok sa pinto ang nagpahinto sa kanya. Naiinis na binalingan ang tingin ni Douglas ang isa sa mga kasamahan nito at inutusan tingnan kung sino ang istorbong kumakatok sa pinto.